Ako po'y hindi ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya lahat po ng aking sasabihin kung ako'y magkamali, hindi po pwedeng gamitin laban sa Iglesia ni Cristo. Doon po sa video na pinost ko, na tumatalakay sa aming paninindigan na ang Iglesia ni Cristo ang siyang maliligtas sa araw ng paghukom, sapagkat ang katibayan nito ay nakasulat sa Biblia na sinasabi na dinaragdag ng Panginoon Diyos sa Iglesia araw-araw ang mga dapat na maligtas. May nagtanong po, kailan daw po ba lumitaw ang Iglesia ni Cristo? Maaaring ang tinutukoy po niya ay ang Iglesia ni Cristo na lumitaw dito sa Pilipinas noong 1914 na pinangunahan po ng kapatid na Felix Y. Manalo na kinikilala po naming sugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw. Marami pong hindi nakakaalam tungkol sa Iglesia ni Cristo na nakasulat sa Biblia. Ang Iglesia ni Cristo po itinayo ng Panginoong Jesucristo noong unang siglo nung siya'y narito pa sa lupa, kasama ang kanyang mga apostol. Ang Iglesia ito na itinayo ng Panginoong Jesucristo ay binubuo po ng 30 pulutong, gaya rin ang mababasa sa Biblia. Sapagkat sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo. Kanino po tumutukoy? Yung sa inyong pangako at sa inyong mga anak, yan po'y tumutukoy sa lahing Hudyo at sa lahing Hentil. Sino naman po yung nangasa malayo? Patutuo pa rin po ng mga banal na kasulatan na ang malayo na tinutukoy ay ang malayong silangan, sapagkat dyan manggagaling ang kanyang mga anak na lalaki at mga anak na babae. Ang Pilipinas po ba'y nasa malayong silangan? Opo, patutuo ng kasaysayan. Ang Pilipinas ay naging bahagi ng Espanya sa unang kilusang pananakop sa malayong silangan. Tandaan po natin, ulitin ko lang, ang Iglesia ni Cristo na itinayo ng Panginoong Jesucristo noong unang siglo na binubuo ng 30 pulutong. Ang una ay lahing Hudyo at ang pangalawa ay lahing Hentil at ang pangatlo ay yung manggagaling sa malayo. Yan po ang malayong silangan ng katuparan ng Pilipinas. Diyan po manggagaling ang mga anak na lalaki at babae ng Panginoon Diyos. Tandaan po natin, yan po'y kabilang sa Iglesia ni Cristo na itinayo ng Panginoong Jesucristo noong unang siglo. Kailan naman po ang katuparan ng paglitaw ng mga anak ng Diyos na lalaki at babae na mga kaanib din sa Iglesia ni Cristo? May patutubo po ba ang Biblia sa kanila kung kailan sila lilitaw? Mayroon po kung papaanong hinulaan ang dakong pagmumulan ng mga anak ng Diyos na lalaki at babae. Hinulaan din ang panahon po ng kanilang paglitaw. Kailan po ang panahon ng paglitaw ng mga anak ng Diyos na lalaki at babae dito sa Pilipinas na hinulaan ng banal na kasulatan? Mga wakas ng lupa po. Kailan po ba ang panahong mga wakas ng lupa? Pagka malapit na po ang wakas. Ano po ang pinakapalatandaan? Digmaan. Digmaang aalingaw-ngaw o digmaang mababalita sa buong daigdig na ang katuparan ay ang unang digmaang pansanlibutan na naganap noong Hulyo 27, 1914 kasabay ng paglitaw ng Iglesia ni Cristo dito po sa Pilipinas. Tupad na tupad ang hula. Eksakto. Walang labis, walang kulang. Natupad ang sinasabi ng hula ng kasulatan. Uulitin ko po, ang Iglesia ni Cristo na lumitaw dito sa Pilipinas na pinangunahan ng kapatid na Felix Y. Manalo na kinikilala naming sugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw noong Hulyo 27, 1914 ay kabilang po sa Iglesia ni Cristo na itinayo ng Panginoong Jesucristo noong unang siglo. Ang una ay lahing Hudyo at ang pangalawa lahing Hentil at ang pangatlo ay ang mga anak niyang babae at lalaki na magmumula sa malayo na ang katuparan ng bansang Pilipinas at ang petsa ng paglitaw
Kalendaryo propetiko mga wakas ng lupa. Kalendaryo sibiko July 27, 1914. Kaya nasagot natin ang tanong nang nagtanong sa atin kailan lumitaw ang Iglesia ni Kristo. Noong unang siglo po. Noong unang siglo, itinayo ng Panginoong Jesucristo ang Iglesia ni Kristo nung kasama pa niya ang kanyang mga apostol. Kaya wala pong sawa kaming hinihikayat ang tao na umanib din sa loob ng Iglesia ni Kristo sapagkat yan po ang pinatotohanan ng Biblia na may kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Maraming salamat po.